Bakit hindi na daw nila ako nakikita? Ito na siguro yung masasabi kong pinakamalaking pagsubok, pinakamasakit, at pakiramdam ko hindi ko malalagpasan. Ipa-opera mo na agad. Stage 3 or 4. Kahit konti lang yung pag-aalaga na binuhos niya. Magkukwentuhan lang tayo at mag-life update po ako. Kasi alam ko madaming nangyari in the past few months. At gusto ko i-explain sa inyo kahit wala namang humihingi. Gusto kong i-explain sa inyo kung bakit nakat yung ating series. Kung bakit hindi ko na natapos yung Taiwan vlog natin. Minsan lang ako lumabas pero pag lumalabas ako may mga nakakita sa akin. Tapos tinatanong nila ako, bakit hindi na daw nila ako nakikita? Bakit daw ang tagal ko mag-upload? Sasagutin ko yan ngayon. Etong taon na to sobrang ganda, sobrang saya. Lalo na ng bungad ng taon na ito, 2023. Maganda ang bungad ng taon na ito, madami nangyari. Andyan ang family, of course. Andyan yung blessings, lalo na sa Dahlia dahil ngayong taon na ito, yung Dahlia yung business ko sa mga hindi pa nakakaalam. Maayos yung takbo ng negosyo. Sobrang blessed ko talaga ngayong taon na ito. Nagpapasalamat ko talaga lahat ng mga blessings na tanggap ko. Kahit simple lang yung life ko, parang okay na okay ako ngayon. As long as okay yung puso ko, okay yung family ko, si God nagpo-provide, okay na ako dun. Pero minsan talaga sa life natin, meron talagang darating talaga, meron talagang darating na unos na susubok talaga sa'yo. Alam mo yun, sobrang chill mo, yung parang yung life mo ganun, no? Smooth sailing, hanggang sa biglang may parang iceberg na magbabangga sa'yo. Biglang may ganun sa life. And nung dumating yun sa akin, parang sobrang hindi talaga ako ready. Alam ko naman ang buhay ng tao, hindi naman always rainbows and butterflies. Hindi naman laging masaya lang. Meron talagang darating ng mga pagsubok na maikakalungkot mo, na ikakasakit mo. Pero itong dumating ngayon, ito na siguro yung masasabi kong pinakamalaking pagsubok, pinakamasakit, at pakiramdam ko hindi ko malalagpasan noon. So, patapos na yung taon, pagkatapos ng birthday ko, sobrang saya. Tapos, sinundan pa ng birthday ng mga kaibigan ko. Masaya ako na nakakapag-spend ako ng quality time with my friends. Plinan kong umuwi kasi na-miss ko naman yung family ko. Every time kasi nagta-travel ako, naisip ko, gusto ko dapat nandito sana yung family ko. Gusto ko nakikita rin nila kung ano yung nakikita ko. Nakakain din nila kung ano nakakain ko. Parang ganun. So, na-miss ko bigla sila. October, nagplan ako na umuwi. Nagbook na ako ng ticket ko. Dahil doon, sinabihan ako ng tito ko. Kwentuhan kasi ng nanay ko, yung asawa ng tito ko. Nabanggit daw ng mama ko na may bukol siya sa suso. Pero hindi naman daw masakit. So, parang may bukol ako dito, ganun-ganun ng mama ko. Pero never niya yun minention sa kahit sino sa amin. Kahit sa tatay ko, kahit sa kapatid ko, kahit sa akin, hindi niya sinasabi yun. Sa tita ko lang, sa kanya niya lang nabanggit. Kasi parang kwentuhan lang, ganyan. Grabe kasi yung takot ko sa breast cancer. Kasi nung bata ako, grade 3 ata ako noon. Meron akong tiyahin. Every time pupunta kami sa Manila noon, sa kanila kami nakikituloy. Sobrang bait ng tita kong yun at binulook up ko talaga siya kasi sobrang successful din niya. Pero ayun na nga, nagkasakit siya noon, breast cancer. Gumaling naman siya, but then after few years, kinuha din siya ng Lord dahil nga sa sakit ng breast cancer. As a child noon, yun yung kinakatakutan ko na mangyari sa mama ko. Takot na takot akong mawala yung mama ko, or takot na takot akong magkasakit siya or magka-breast cancer siya. Sobrang love ko sa nanay ko noon na hindi ko kayang matulog sa ibang bahay dahil wala yung nanay ko doon. Yung mama ko kasi natural na manipis yung buhok niya, tapos nag-hair fall talaga siya. Bilang bata nung alam ko, kapag may cancer ka, naglalagas yung buhok mo or symptom yon. Kapag nakikita ko noon na pagkatapos niya maligo tapos ang dami niyang hair fall, ma may cancer ka ba? Ganun. As in, natatakot talaga ako. Pag sinabing cancer, parang yun na agad yung maisip mo na mawawala na siya sa'yo. Bilang bata, natanim sa utak ko noon na kapag may breast cancer ka or pag may cancer ka, parang sintensya na yun. Nung sinabi sa akin yun na may bukol
sa breast yung mama ko. Hagulgol na talaga ako, hindi ko alam gagawin ko. Hindi ako mapakalilakad ako ng lakad. Mag-isa ko pa dyan sa kwarto na tinutuluyan ko. Mag-isa ka, wala kang kasama, tapos ganun pa yung nangyayari, malayo ko sa kanya. Hindi mo pa siya mapapacheck agad. Sobrang tuliro talaga ako nun. Pagka uwi ko sa probinsya, sinundo nila ako. Lakas na malakas yung mama ko. Tapos ngiti-ngiti pa siya kasi pinapanood niya sa akin na wala siyang sakit. Bukol lang yun. Bukol lang yun, so wala talaga. Pero ayokong kampante. Pinapunta ko talaga siya sa doktor. Pero wala, galit na galit ako kasi hindi available yung mga doktor. I think sa akin yun kasi wala, gusto ko lang talaga siyang mapacheck, mapatanggal kung anong kailangan matanggal. Kasi na-extend pa yung pagpapacheck up niya after 14 days. Pagka uwi ko dito, tuliro pa rin ako. Wala pa rin akong peace of mind. Kasi yung parang pinaka-purpose ng pag-uwi ko, wala hindi ko napacheck up yung mama ko. So, tuliro talaga ako dito ng siguro 2 linggo. Nandito ako nag-aantay ako. Then ayan na nga, natapos na lahat. Natapos na lahat ng check-up. Tapos na lahat ng biopsy, nagpa-biopsy na rin yung mama ko. Yung parang kinunan lang ng fluid. 14 days at akong puyat. 14 days na parang 2 hours lang yung tulog ko kakaisip ng situation ng nanay ko. Dating ng check-up, ayan na yung mga results. Nakita ko agad yung mga results, pinakita yan sa akin. Kasi hindi rin naman gets ng mama ko. Hindi ko rin gets. Tanong agad ako sa mga doktor na kaibigan ko. Kasi may mga kaibigan ako ng mga bagong graduate. And then 2 of my friends, sabi nila, Niel, magmadali kayo, ipa-opera mo na agad yung mama mo. Habang nag-chat ako sa kanila, nanginginig ako sa takot, sa kaba, na anong ibig yung sabihin, bakit opera agad? Wala bang gamot? Malala na ba? Tapos syempre tinitignan ko yung result. May nakita ko doon, parang sabi niya 4 to 5 centimeters. So parang 4 to 5 centimeters, nagme-measure ako sa daliri ko. Parang ang laki naman nung 4 to 5. Tapos may parang highlight doon na suspicious for malignancy. Tapos in-explain ng isa kong kaibigan na doktor. Meron kasing 6 na categories. Tapos binulagta talaga sa akin na kaibigan ko. Binagsak talaga niya sa akin na sobrang ramdam ko talaga yung bigat sa puso ko. Sabi niya, yung mom mo, category 5. Binasa ko, sinearch ko sa internet, hinanap ko kung anong ibig sabihin ng category 5, anong pwedeng maging stage niya, parang ganon. Kinakabahan ako, so hindi pa alam yung stage doon. So tinanong ko ulit sa kanya, habang kausap ko yung kaibigan ko, umiiyak na ako noon. Naiiyakan ko yung screen ko. Sabi ko, kapag category 5, ano kadalasan ang stage nun? Ang sabi niya, isa pang bagsak ulit. Stage 3 or 4. Stage 3 or 4? Wala naman ako masyadong alam sa medicine. So, ibig sabihin terminal stage, parang ganun. So, tapos na, wala nang laban. Nagtatanong ako sa kanya ng ganyan na halos kinakabahan yung kahit sa chat, ramdam niya na kinakabahan ako. Sabi niya, kaya nga niya, kailangan magpa-biopsy. Yung biopsy na tatanggalan na ng tissue para ma-sure na, makita na talaga kung anong stage para hindi na kinakangamba. Namumroblema ako, kinakabahan ako para sa nanay ko. Kasi, kung mahina na yung loob ko, triple pa yung hina ng loob ng nanay ko. Sobrang takot na takot yun sa ospital. Kahit yung amoy pa lang ng ospital, takot na yun. Yung opera pa kaya. In-explain sa doktor sa kanya, pero walang sense of urgency eh. Parang hindi, malakas ako, ayoko. Hindi sila nakikinig sa doktor. Mas nakikinig pa sila sa kapitbahay. Alam mo, sa probinsya, ganun. Pero ako, kabang-kaba na ako. Halos matunaw na ako sa kaba. Ginawa ko, pumunta ulit ako sa church. Nagdasal ako doon. Tapos after ko sa church, sabi ko agad, sinat ko yung mama ko, Ma, bukas na bukas, magpa-opera ka na. Yun agad. Bakit kailangan magpa-opera? Naiiyak na yung mama ko. Bakit opera? Bakit ganyan? Naiiyak na siya, hindi niya alam gagawin niya. Pero ako hindi ko pwedeng ipakita na kinakabahan ako or magbigay sa kanya ng sign na malala na. Sabi ko, hindi, kasi kailangan na daw yung ganyan talaga. Kasi syempre ganun din, baka lumala. So magpa-opera na agad. Sabi ko, ano tatanggalin yung suso ko? Sabi niya, hindi ko pa sure kung tatanggalin. Pero kung tatanggalin, ano naman, parang okay lang yun.
Suso lang naman yan. Hindi ka naman na manganganak ulit. Hindi naman yun ikakabawas ng pagiging babae mo. O isa kang mabuting nanay. Nagawa mo na lahat yung best mo para sa amin. Ang mahalaga, mapahaba natin yung buhay mo. Papakalma ako, kunyari, sobrang kalmado ko, sobrang okay lang lahat. Tapos, pagkatapos nung pag-usap ko sa mama ko ng malumanay, yung papa ko yung tinatawagan ko, as in, sinasabi ko sa kanya na, pa, ganito, ganyan, ganyan. Yung papa ko umiiyak na sabi, na huwag ka namang masyadong ganyan, kinakabahan ka na. Baka mauna akong mamatay sa sakit sa puso kapag ganyan kayo ng mama mo. Dahil na kasi hindi ko kaya nang wala yung nanay ko, gumagano talaga ako. Kasi yun talaga yung sambit ko sa kanya na hindi ko kaya. Kaya natigil yung lahat sa akin, natigil yung life ko. Nakafocus ako sa mama ko. Before this happened, madasalin ako eh. Pero sa pagdadasal ko, ang dami kong hinihiling. Ang dami kong sinasabi sa Diyos. Pero nung nangyari to, gabi-gabi, iisa lang yung panalangin ko. Yun yung gumaling yung nanay ko. Kinabukasan, na-schedule na agad yung operation ng mama ko. Magpapa-opera na siya agad. Pero hindi niya alam na uuwi ako. Sinurprise ko siya. Gusto kong andun ako hawak yung kamay ng mama ko kapag opera na siya. Pumunta agad ako sa ospital. Nakita ko yung mama ko. Sinisilip ko siya. Happy pa siya. Kalmadong-kalmada siya. Pero nung nilapitan ko, nakita ko talaga yung nagniningning talaga yung mata niya na buti dumating ka, andito ka. Parang hindi ko lang pinapalata, kinakabahan na talaga ako, ganun. Kinalma ko yung mama ko, kinausap ko siya. Yung worst na mangyari is matanggal yung suso niya. Kapag matanggal man yun, okay lang yun. Suso lang yan, hindi yan nakakabawas sa pagiging mabuting nanay mo, mabuting tao mo. Pero ang kapalit nun mahaba yung buhay mo, wala ka nang iisipin, hindi nababalik yung sakit. Pero that time, hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Parang feeling ko pinapaniwala ko din yung sarili ko. Pero hindi man ako naniniwala sa sinasabi ko, naniniwala ako sa Diyos. Kasi before ako umuwi, pumunta akong Quiapo. Doon talaga ako humiling sa Quiapo. Nung nandun pa lang ako na nakaluhod ako na nagdadasal sa kanya, Poong Nazareno, may peace of mind ako agad, may peace agad. Parang may bumulong sa akin na ako bahala. Doon ako kumapit. At before ako umuwi nun, nababanggit sa akin ng mama ko, pwede mo ba akong kunan ng holy water sa Quiapo? Kaya gusto kong umuwi nun. Gusto kong umuwi nun sa operation ng mama ko kasi gusto kong maiabot sa kanya yung panyo at yung holy water na galing kay Poong Nazareno. Nakatatak kasi sa akin nun na alam ko malala na yung kondisyon ng mama ko. At kung hindi man siya mapapagaling ng gamot, alam ko mapapagaling siya ng pananalig niya at paniniwala niya sa Poong Nazareno. Nagantay pa kami ng one day. So nag-overnight kami doon. At hindi ako makatulog. Pinapanood ko lang yung mama ko. Katabi ng nanay ko, yung holy water. Tapos yung panyo ng Nazareno, nandito lang sa dibdib niya. The most heartbreaking part sa akin nun nung opera na si mama. Kasi kaming dalawa lang yung nandun. Yung kapatid ko, saka yung papa ko, umuwi kasi sila nun. On our way to the operating room, dasal ng dasal yung nanay ko. Hawak niya yung panyo ng Poong Nazareno. Nanginginig siya, as in kitang-kita mo yung nginig hanggang katawan, buong katawan nanginginig. Kaya mo dyan? Sabi ko, pinakalma, ma, okay lang yan. Alam mo, papatulugin ka lang nila. Tapos, pagising mo, okay ka na. Wala na akong suso, wala na akong boobs. Hindi pa natin alam, okay lang yan. Kung wala na, okay lang yun. Walang kaso yun. Nakasmile ako. Pero mata ko, babagsak ng luha. Pero hindi ko pa rin pinapahalata sa operating room. Hindi pwedeng sumama yung magbabantay. As in, mag-isa talaga siya doon. Malapit na kami sa operating room, hawak pa rin ng mama ko yung kamay ko ng sobrang higpit. Doon ko na mas nakita yung kaba niya sa mukha niya. Kasi ang akala niya, masasamahan ko siya sa loob. We waited for 5 hours. And while waiting, nagdadasal lang talaga kami. Until tinawag kami, tapos sabi, cancer nga daw. Doon na ako sobrang naiyak. Tapos sabi ng doktor, kailangan tanggalin yung suso niya. So pumayag kami agad.
okay na agad, okay kami agad kasi para okay na, para mas malaki yung chance na gumaling yung mama ko. Yung mga time na yun yung naramdaman ko talaga kung gaano ka-importante yung mama ko. Bumalik talaga sa akin yung mga sacrifices niya para sa amin. Ngayon ko lang, sabi ko sa sarili ko, ang dami ko palang pagkukulang sa mama ko. Nung nagkakasakit siya, nung nasa ospital kami, na sobrang sinasabi niya, thank you, habang inaalagaan mo ko. Ngayon parang ang saya daw niya kasi andun ako, magkasama kami kahit nasa ospital. Tapos sabi ko sa sarili ko, itong taong to, all her life, siya yung nag-aalaga sa mga taong mahal niya. Tapos ngayong isang beses na nagkasakit siya, ngayon lang niya maramdamang maalagaan din. Kaya I will do my best talaga para maiparamdam naman sa kanya kahit papano yung, kahit konti lang, yung pag-aalaga na binuhos niya buong buhay niya. Kung meron akong isang bagay na pinagsisihan talaga, nag-usap kami ng mama ko noon kasi sobrang concerned ako sa diet nila, sa mga nararamdaman nila, iniinda nila ng tatay ko. Magpa-check up kayo, saka itigil niyo yung mga bawal na kinakain niyo, sabi ko, kasi tumatanda na rin. Tapos, alam ko kasi na hindi naman nila papakinggan yun. Kung mag-diet, siguro pwede pa, pero yung magpa-check up, wag na lang, kasi gastos pa. Usually, ganyan naman yung mga parents eh. Sabi ko, hindi niyo ba ako iniisip? Bakla ako. Walang kasiguruduhan na pagtanda ko, may mag-aalaga sa akin, may makakasama ako. Gusto niyo ba na habang bata ako, lahat ng meron ako, lahat ng ipon ko, ibuhos ko dahil sa pagkakasakit niyo? Dahil ako, okay lang sa akin maghirap. Okay lang sa akin na ibuhos ko sa inyo lahat. Kahit wala nang matira sa akin, ibubuhos ko talaga sa inyo lahat. I think kahit sabihin nating tama naman yung sinabi ko, nagsisisi pa rin ako na sinabi ko yun kasi nasaktan ko yung mama ko yun. Natakot ko man sila, naparamdam ko pa rin sa kanya yung sakit, yung lungkot dahil sa sinabi ko yun. Ang daming sacrifices ng nanay ko sa amin. Buong buhay niya nagsisilbi siya sa amin. Wala siyang ginawa kundi alagaan kami. Sabi ko kahit ngayon man lang, kahit ngayon lang, isang beses lang sa buhay niya, maramdaman niya na inaalagaan din siya. Nung nagpapagaling siya sa ospital at tinuturukan siya ng kung ano na sobrang sakit, alam ko yun kasi na hospital din ako noon. At ang pinang-distract ko lang sa kanya ay yung iPad ko. Dahil babalik ako sa Manila at kailangan ko yung iPad ko noon. Namis ko sa sarili ko, ibibilang ko siya ng iPad bago ako umalis. Kaya yun ang una kong surprise sa kanya. Para may sarili ka na pagpapaturan ng ano. And kailangan niyang pabalik-balik sa ospital. Yung kotse namin sobrang luma na at hindi comfortable. Kaya naman naisip ko talaga since 2019, ito na yung pangarap ko sa family ko. Ngayon ay napagdesisyonan ko na at sabi ko dahil sinabi ko nga na gagawin ko lahat ng best ko para makabawi at mapasaya yung mama ko ngayong time na ito. Ito na nga ang surprise ko sa kanya. Sige po sir, thank you po, excited na po kami. 3, 2, 1, let's go!